umpisa, parang nakaka-intimidate lang pakinggan yung term na competence by proxy. Pero, ang katotohanan nito ay araw-araw na-encounter natin to. So we need to be able to spot it. Yes. Dahil, bakit nga ba, Kia? Bakit to importante sa ating buhay? Yung competence by proxy, kunyari, sasabihin mo na, na yung isang tao, competent lang siya, like sinabi nga natin kanina, na dahil lang sa way niya ng pagsasalita or the way that someone presents themselves. Parang, parang magaling ba siya o mukha lang siyang magaling? Oo. So, it's important for us to spot these things kasi parang tama yung napopromote natin sa trabaho. Tama. Yung mga napopromote natin sa trabaho is talagang maaalagaan yung mga tao natin, maganda yung magiging results niya for the business or the corporation that you're in. Pagdating sa mga natin, sa mga buhay natin, it's also very, very important, lalo na in this day and age, na alam mo din kung sino yung mga fina-follow mo sa social media. Lahat nag-preach, Alam mo, diba? kasi there's so many different gurus, both yes. self-proclaimed and deserved. So, kailangan ma-sift natin yun, Ma-vet natin sila ng tama. And it's also in the way that we choose our leaders. Yes. Diba? So, kailangan alam natin kung competent ba talaga siya, magaling ba talaga siya, napagdaanan niya ba talaga yung mga dapat pagdaanan para ma-absorb or ma-acquire yung kailangan na knowledge at saka ng wisdom na yun para magawa niya ng tama yung kailangan niyang gawin sa trabaho niya. Oo. Bakit nga ba kasi tayo ganun? Parang wala pa nga napapatunayan. Yes. Na benta na tayo agad. Yes. Para bang the record is budol, nabubudol. Yeah, nabubudol tayo. Tama. Diba? Kasi ang galing niya magsalita, ang ganda ng pagkagawa ng mga YouTube niya. Yes, yung mga content. Full production. Oo. Huling-huli, yung mga hook, ganyan. Yes. Bakit nga ba tayo ganon, Kia? Kasi parang it's an oversimplification of something that deserves more complex scrutiny. Yes, tama. Di ba? Yes. Parang maganda lang isang tao, tawag doon, pretty privilege. Yes. Ay, talino siguro to, hire ko to. Yes. Maganda lang magdamit. Naku, kayang-kaya nitong gampanan yung mga financial problems ng kumpanya. Anong connect? Di ba? Bakit nga kaya ganun, no? Ba't ganun yung utak? So as a neuroplastician, ang inaaral ko is how the brain thinks, how the brain works, how the brain changes. So, ang brain natin, tamad yan. Sa madaling sabi. So hindi natin pwedeng, we don't fault ourselves for saying, tamad ako mag-isip. By nature, by biology, tamad talaga yung brain natin. Because yung pinakaunang function ng brain natin is to protect us. Hindi siya to think, hindi siya to store memory. Those are all functions of the brain. Pero yung pinakaunang function niya is protection. Ibig sabihin, part ng protection na yun is always looking for the most efficient way to judge something, to make a decision, or to solve something. Ano yung pinakamabilis na pwede natin itong masolve? Now, part of that is yung brain natin, naghahanap siya lagi ng pattern. So yung competence by proxy, yung tinitingnan natin is the proxy, not the competence. So yung proxy, parang ano yung tinatawag natin na cognitive shortcut. Ano yung shortcut para ma-determine ko ng mabilis kung magaling tong tao na to. So, yun yung nangyayari. Tamad kasi yung brain natin. Shinortcut ni brain. Yes. Lalong-lalo na pag pagod na. Kunyari, yung mga leaders sa isang kumpanya, in order for them to judge, makikita nila na, magaling mag-English, mukha siyang fluent. Yun yung nagiging measure ng competence. Kasi usually, ang brain ng isang leader is already overloaded. Correct. So, parang wala siyang time to determine na ano ba yung totoong measure ng competence. Tapos isama mo pa yung confusion kasi kunwari magaling na Yes. magaling yung mga pinapakinggan mo. Nagmamarunong. Oo, so mas lalo ka ma-confuse. So, marami ng mga tests, marami na rin mga experiments na mga ginawa for that. Na kunyari, isa sa mga na-determine nila is may isang basehan ng competence, just nade-determine nila na competent ang isang tao just by the length or duration of their speaking. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.